Good afternoon mga kabutingting. Meron tayong bagong dating galing kay Shopee. Shopee. Pen Shop. Galing kay Pen Shopee. So, ayan. Galing to sa isang customer. Isang ano natin to, subscribers. Galing pa ng Malabon. So, medyo malapit lang dito sa amin. Pinalalangob nyo na lang. Tawag nito. Ang problema nito, nabubuhay daw to nung time na na nanonood siya sa akin sa YouTube ko. Nanonood siya ng kung paano susolusyonan. Nabuhay niya. Tapos ang problema, pag pinatay niya, sinutdown niya, hindi na mabubuhay ulit. So ang problema nun, ginawa niya na raw yung mga basic troubleshooting, ganun pa rin nangyayari. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin sa PC niya. Actually, motherboard na lang pinadala niya. Ayan. Motherboard na lang pinadala niya. Oops. Ayusin ko lang muna. Ayusin ko lang muna. Ayan. Natanggal na yung ano. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa computer niya na to. Kung marirepair natin. Mayroon daw tong power pero no display. So, ayan. Tinanggal ko na yung ano. Yung RAM niya. So, try natin siyang ayusin. Actually, chinik ko na to kanina, kaso ganun pa rin. Wala siyang display. Try natin. Higit natin yung dalawang RAM. Natin yung power supply. Tingnan natin kung ma-repair natin mga buting-ting. Sana ma-repair para hindi tayo mapahiya sa customer. Well, di naman natin kontrolado yun mga buting-ting. May mga bagay talaga na hindi natin na-repair. Press natin yung power button. Wala tayong namlock. By the way, yung motherboard niya ay EMX-A320
Das Gaming Plus version 1.1. So gawa to ng Emacs. Wala tayong numlock, caps lock, wala din. Tapos wala rin tayong display. Isolate natin, baka makuha natin dito sa memory. Isa lang muna. Tapos ating power button. Numlock. Wala. So wala tayong numlock. Try natin yung isang memory. Power button. Wala tayong numlock. Try tayo bang memory? Ito, memory ko to pang test. Tingnan natin kung gagana. Press natin yung power button. Numlock, caps lock, wala. Wala tayong numlock. So ito yung basehan natin. Pag may numlock yan or caps lock, ibig sabihin okay na yung software niya. Titingnan na lang natin display. So wala naman tayong nakikitang caps lock sa numlock. Ibig sabihin goods naman itong mga memory natin. Tingnan natin ito. Halimbawa, kapag ang isang bata ay nakapagtanghal ng maayos, tayo ay tuwang-tuwa. Para sa atin siya ay mabuting bata, isang Reset natin si CMOS niya. na bata. Subalit, sa mga panahon na ang bata ay nagkakamali, para sa atin, siya na ay masama. Yan ang palatuntunan ng tao. Kung palpak ka, walang magbibigay ng reward sa iyo. Nobody will do that because we are in the world of performance. If you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get the penalty. Press natin yung power button ulit. Ang mga tao ay nakatatanggap ng gantimpala dahil sila magandang bagay na kanilang Numlock. ginawa o ginagawa because of performance. Wala na lang akong nakikita mali sa So wala. paraan. Yan ang paraan ng mundo. Na-reset na natin. At inagin ang ipinagulat sa atin ng religion. The way God looks at us is the same way on how the world looks at us. Dalawa na lang to. Di ka mahal ng Diyos. Pagpag CPU or di ka pagpapalain ng Diyos. motherboard Yan ang problema ng marami. or BIOS. Pagtingin ng Diyos sa kanila ay katulad ng pagtingin nila sa kanila. Katulad ng pagtingin Check muna tayo ng pyesa. katulad ng pagtingin ng mundo sa kanila. Subalit ang malaking katanungan ay ito. Paano kung ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi nakabase sa ating pagkatao at pag-ugali? Paano kung ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong mga gawa? Paano kung ang ating pagkatao at pag-ugali ay hindi kasama sa palatuntunan ng Diyos? Pakinggan mo ito kaagapay. Pero ang magandang balita sa iyo, Jesus destroyed the idea that if
bang dapat mahalin? Jesus tells us one truth, that God's love for mankind is unfolding in the life of Jesus. Na sa pagkakataon ito, laging mabuti sa atin ang Panginoon at maaaring nasasabi Good. mo ngayon, totoo kaya ito? Na Good. kahit anong dami ng pagkukulang, nananatili tapat at totoo sa akin ng Panginoon. Good. Kaagapay, alam ng Diyos lahat ang Good. tungkol sa ating buhay. Walang nanininig sa Kanya. Good yung MOSFET. Sa katunayan, alam ng Diyos maging sa mga Ito panahon na almost ginagawa 200. ang mga paborito mong kasalanan. Lagi kang nakikita ng Panginoon. Capacitor. Subalit, Good. ang nakamamang kaagapay, ang sabi sa Roma Kabanatang 5, talatang 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito. Sa isang natin Babarigin. kaagapay, una, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nais kitang tanungin ngayon, kaagapay, nakaranas ka na bang umibig? Good. Hindi ba't kapag ikaw ay umiibig na, ang susunod na hakbang na gagawin mo ay ipadama ang iyong pag-ibig sa iyong sinisinta? Hindi ba't lahat gagawin mo para sa mahal mo, para maipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal? Maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak and chocolates. Yung iba naman ay nangangako ng kitinang buwan at mga bituin sa langit para sa kanyang mahal. You know what? Our God didn't buy us roses. He didn't give us treasures. He didn't move the moon for us. Subalit ipinadama ng Panginoon ang kanyang tunay na pag-ibig. Pangalawa, namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yan ang pinakamatinding pag-ibig na nais ng Panginoon na malaman mo, kaagapay. Ang banal na kasulatan ay nagbigay ng kahulugan sa kasalanan. Ang mga sumusunod na kahulugan ay ang tao ay walang puso para sa Diyos, nabubuhay sa kadiliman, kaaway ng Diyos, walang pakialam sa Panginoon, at magnanakaw. Yan ang mga pagkahulugan ng banal na kasulatan sa kasalanan. Subalit kaagapay, ito ang panindig. Ang banal na kasulatan ay nagsabi din sa Romans chapter 5 verse 8. Anong sabi sa Roma Kabanatang 5, talatang 8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kahit wala kang puso sa Diyos, nabubuhay ka pa sa dilim, wala kang alam sa gawain ng Panginoon, masama ugali mo, madamot ka, si Jesus ay namatay tayo para sa iyo. Sa tuwing tinitignan ka ng Panginoon, kaagapay, ang laman ng puso at isip niya ay tunay na pag-ibig para sa iyo. Kaagapay, kung mauunawaan at makukuha mo lamang ang mga katotohanan nito, I tell you, your Christian life will never be the same again. Ang biyaya at dakilang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ang makapagpapabago sa iyo. Amen? Sa Diyos ang So wala tayong nakitang shorted, pero meron dito mababa reading. Siguro ikakat ko na lang muna to, mga kabudingting, para hindi humaba yung video natin. Cut natin. So mga kabudingting, ito na yung ano natin, base sa masusing pag-iimbestiga. Ang ginawa natin dito ay nag-basic troubleshoot muna tayo. Tinry nating paganahin yung memory card niya 1 by 1, slot by slot. Kaso hindi tayo nag-success doon. Then nag-try tayong gumamit ng ibang memory
1 by 1, slot by slot din yung memory pang test ko, hindi rin siya gumagana. So ang ginawa ko, ni-reset ko si CMOS battery, baka makuha sa ganon. Hindi pa rin. Then naisip ko baka si CPU ang problema. Dahil meron ding may power pero umiikot yung fan pero yung CPU sira. So nagtry tayo ng working na CPU, hindi pa rin tayo swerte, hindi pa rin tayo sinuswerte. So wala na akong ibang maisip na dahilan kung hindi si BIOS. So nagtry tayo mag-flash ng BIOS, nag-download tayo sa internet ng firmware nito. Yung unang flash natin, hindi tayo nag-success. So nagtry ulit tayo maghanap dun sa mismong site niya. Nakakita tayo ng firmware. After nating i-flash, hindi pa rin tayo nag-success. So ang ginawa natin, nag-check tayo ng component. Then na-found out natin na mayroong umiinit sa kanya. At meron siyang partially shorted na IC. Nung nag-inject tayo ng voltage, umiinit sa kanya itong SI o chips niya. So ginawa ko, yung IC na yan, tinanggal ko. Tapos upon checking, meron tayong nakita sa kanya yung SI niya, yung paa. Parang may umi doon na. Kaya medyo alanganin na yung ano niya, yung paa niya. Ginawa natin, nilinis muna natin yung hindi ko na siya napakita sa video. Nilinis muna natin yung pads niya para maging malinis. Tapos saka natin binalik yung SIO. Tapos nilagyan natin siya ng soldering mask. Kahit na nalagay na natin sa SIO, hindi pa rin tayo nag-success. So nilinis ko si motherboard, linis ako. Tapos right after nating linisin, meron tayong nilinis na IC na andun sa banda rito, sa taas na yan. Nilinis natin yan, which is datasheet niya, parang nasa PWM din siya, connected siya sa CPU. Tapos nilinis natin siya, hindi pa rin tayo nag-success. Sabi ko, wala na akong ibang maisip na paraan. Ginawa ko, inopen ko yung thermal cam natin. Umiinit din tong IC na yan. So ginawa ko, sabi ko, try ko siyang tanggalin. Hanap ako sa donor board ko. Nakakita naman ako ng parehong-pareho niya. Ito yung IC. Ayan, parehong-pareho niya. Kinabit ko siya. Nung kinabit ko siya, nawala yung init. Pero hindi pa siya nagdi-display. Tinry ko ulit siyang tanggalin. Pagtanggal ko, kinabit ko ulit. Pinower on ko. Pag power on ko, nagkaroon ako ng numlock. Pero hindi ko na kinabit kasi si LCD natin, si monitor. Kasi malalaman ko naman kung mabubuhay siya based dito sa keyboard, yung numlock. Makikita natin pag nagre-response. Nakita ko nagkaroon ng numlock tsaka caps lock. Sabi ko buhay na to. Nagkaroon na ako ng tawag nun, pag-asa na buhay na to kasi nagre-response na yung caps lock. Kaya lang yung kinabit ko si BGA port natin, tong connector na to, wala pa rin tayong nakikitang display. So to make the long story short, nung ni-restart ko siya, pinatay ko ulit, kinabit ko to, yung BGA connection natin, tapos kinabit ko si keyboard. Pag press ko ng power button, nag-display na siya. So ngayon, titingnan natin kung magdi-display ulit siya. Press natin yung power button. Ayan, nag-power na. And nag-display na siya. So, solve na yung problema natin. Ang sabi ng may-ari sa akin, ang problema rin daw nito, pag nabuhay, pag sinutdown mo or
pinatay mo, pag bubuhayin mo ulit, hindi na siya mabubuhay. So, ginawa ko na sa kanya yon. Nag-send na ako ng video sa kanya, on and off. Goods na yung computer. So, gagawin pa rin natin yon. Papatayin natin yung computer. Yan, patay na siya. Saksak natin ulit. Then, bubuhayin natin. Press yung power button. Umikot. Buhay yung power supply. Buhay ang monitor. So, i-max yung motherboard niya. Another A320 gaming yung motherboard niya. i-max A320 gaming plus version 1.1. So, solve na tayo dito sa computer niya. Na-fix na natin to. So, yun lang naman mga kabuting-ting. Kung meron po kayong mga computer na gusto nyo pa-repair, laptop, desktop, cellphone, pwede kayong mag-message sa ating YouTube channel. Masasagot nyo po yung shipping. Kung around along Metro Manila lang po kayo, sagot nyo shipping back and forth. Kung province, JNT, and LBC. Tapos, sagot nyo shipping back and forth. Tapos, yung payment natin is through GCash. So, ang gagawin ko, i-repair ko muna siya. Pag nagawa natin, bago ko ipadala sa inyo, you need to settle down muna yung payment. Pag okay na tayo sa payment, saka ko ipapadala sa inyo. So, yun, mga buting-ting, maraming salamat po sa panonood nyo sa ating YouTube channel. Kahit na itong may-ari nito, nanonood din daw siya sa atin ng mga basic troubleshoot. Nakakakuha siya ng nakakakuha siya ng idea kung paano mag basic troubleshoot. Actually, nabuhay niya to eh. Kaya lang hindi niya naman nabuhay niya na, tapos pag shutdown niya, hindi na nabubuhay. So, finalo niya lang yung instruction ko. Kaso, nung bubuhay niya, ayaw na raw mabuhay. Kumbaga, napagod na siya kaka-repair. Pero sabi niya, kailangan ko na ipadala kay Nabotas Tech Repair to. So, yun, baka sakali siya at tayo naman ay nakachamba. So, hindi naman po lahat ng mga computer nare-repair natin. Lahat po ng ginagawa ko rito sa computer ko, sa YouTube channel ko, ma-repair or hindi, ina-upload ko po yan. So, yun. Ganun lang po ang ating content. And maraming salamat po. Medyo late na. 10 na ng gabi. Hindi pa ako naghahapunan. So, yun. Maraming salamat po and have a nice day po. God bless po. Bye-bye.